Good day Kuya Black, grade 11 student po ako sa isang school dito sa bayan namin. Hindi ko na lang po babanggitin yung pangalan ng school for privacy na din po. Sa school po ay may usap-usapan na may doppelganger. Ang isa sa mga teacher namin, itago na lang po natin siya sa pangalang Sir Ralph. Teacher po namin siya sa English subject. Magaling po siya magturo and mabait naman po siya sa amin. Ngunit may bali-balita nga na sa mga previous sections na nahawakan niya ay minsan ay nakikita at na-experience nila na pasukan at turuan ng doppelganger ni Sir. Fast forward mid of the school year ay wala naman pong kababalaghang nangyari sa pag-aaral namin with Sir Ralph. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay na-experience namin yung doppelganger ni Sir. Katulad ang naranasan ng ibang section na nahawakan niya. 1 week before ng exam namin ay pumasok si Sir Ralph sa classroom para magbigay ng mga pointers to review. Para sa paghahanda namin sa nalalapit na exam, okay naman yung araw na yon at sabi niya sa amin na hindi niya kami mamimit kinabukasan dahil may important matters daw siyang dapat asikasuhin sa labas ng school. Kaya kami naman ay tuwang-tuwa at mababakante kami bukas sa time ni Sir. So kinabukasan ay time na ni Sir Ralph sa amin kaya expect namin na wala na siya at free time namin yon and confirm dahil 30 minutes na ding wala si Sir. So as expected ay vacant time na. Pero 20 minutes before dismissal sa subject niya ay tumakbo. Papasok yung kakalse kong babae dahil nakita daw niya si Sir na malapit na sa classroom namin. Kaya nagsiayos na kami ng upo at inayos ang classroom. And yon pagpasok ni Sir ay bumati kami ng good afternoon. Pero nakakapagtaka dumiretso lang siya ng lakad papunta sa blackboard ng di umiimik at umupo sa desk niya. Kaya kami naman ay takang-taka kasi usually ay super energetic ni Sir at lagi niya kami binabati pag pumapasok siya sa room. Ilang minuto na ang nakakalipas pero nakaupo lang siya doon at walang ginagawa kaya ito namang isang kakalse ko ay nagtanong na, "Sir, akala ko ba wala tayong pasok ngayon sa subject mo, Sir?" Pero si Sir ay di pa rin umiimik at nakangiti lang sa nagtanong. Fast forward ay naghahalo na ang takot sa aming mga magkakaklase kasi ang creepy ng nangyayari kay Sir. Pero after ilang minuto ay biglang umalis na lang si Sir sa classroom at lumabas. Kaya kami naman ay takang-taka pero nung tiningnan ko sa labas para silipin, kung nasaan na si Sir bigla akong kinilabutan dahil walang tao sa labas at kahit na sa mga hagdan pababa sa classroom namin ay wala siya doon. Dali-dali akong bumalik sa room at sumigaw na wala doon si Sir. Kaya nagsitakbuhan kami pababa at nung nakita kami ng isa naming teacher, ay nagtanong siya kung bakit kami nagtatakbuhan at ang sabi namin ay pumasok si Sir Ralph sa amin kanina ma'am pero hindi po siya umiimik tapos lumabas din after ilang minuto nang walang sinasabi. Nagtaka naman si teacher at ang sabi ay, "Anak, wala si Sir Ralph niyo, hindi siya pumasok ngayong araw simula kaninang umaga kasi mag-aayos daw siya ng papers niya sa labas." Mas lalo kaming natakot kaya napagpasyahan na lang ng ibang mga teacher na pauwiin na lang kami. Kinabukasan ay pumasok na si Sir Ralph sa school. Kung kaya tinanong namin kung pumasok ba siya kahapon sa klase namin. At sabi naman niya na hindi at nag-absent nga daw siya kahapon. Sobrang natakot kami at ikwinento sa kanya yung nangyari. At yun sabi niya na baka daw yun yung doppelganger niya. Akala namin ay okay na at hindi na. Namin mararanasan yung doppelganger ni Sir pero. Fast forward ay nagabihan kami sa school dahil kailangan naming mag-practice for the performance task na sayaw kinabukasan sa isang subject namin. Pinayagan naman kami ng guard na magstay sa classroom namin that time, so doon kami nag-practice. After ilang oras ay nagpahinga muna kami, kaya itong mga ibang kaklase ko ay bumaba muna para bumili sa labas ng pagkain nila, so 5 na lang kami na naiwan sa room ng mga oras na yon, kung kaya nagse-cellphone lang kami at nagpa-practice ang iba ng mga steps. Pero nagulat kami sa chat ng isa kong kaklase sa GC namin na kasama sa mga bumili sa labas. Ang sabi niya ay, "Lumabas na kayo dyan at bumaba. Andito kami." Ngayon sa malapit sa gate nakita namin si Sir Ralph. Pulang-pula, yung mata at may hawak na kutsilyo papunta na dyan sa inyo. Nung nakita namin yung chat ay dali-dali naming kinuha yung mga gamit namin at tumakbo pababa at pumunta na sa mga kasama namin. Sobrang takot namin nung time na yon. At dali-dali kaming nag-report sa guard at ang sabi ng guard ay kanina pa raw umuwi si Sir Ralph at nakapag-time out na din. Kung kaya't nagpasama na kami sa guard na bumalik sa classroom para kunin namin yung mga naiwang gamit ng mga kaklase ko.
Pagdating namin sa classroom ay gulo-gulo lahat ng mga gamit na akala mo ay may humalughog sa mga gamit na andon pero wala ni isang nawala sa mga gamit ng mga kaklase ko at wala ding tao ang andoon. Kaya after nun ay umuwi na kami at pinagpasa Diyos na lang ang performance task namin kinabukasan. Good day, Kuya Black. Gusto ko i-share sa inyo yung experience ko about sa doppelganger ng mama ko. My relatives told me back then na minsan ay may nakikita sila na as in kamukha ng mama ko na nasa bahay nila kahit wala naman doon yung mama ko. Minsan ay napagkakamalan pa raw nila ito na si mama dahil minsan ay kung ano-ano ang ginagawa niya sa mga bahay nila, andyan ang naglilinis or di kaya ay nagluluto ng pagkain. For your information lang po ay nakabukod kami ng bahay ng family ko isang barangay mula sa bahay ng mga relatives ko sa mother side, which is yung mga nakapagkwento sa akin about sa doppelganger ng mama ko. Hindi naman ako naniniwala that time kasi matagal ko nang kasama si mama sa bahay pero ni minsan ay di ko na-experience yung doppelganger niya. Until one time, I am a second year high school that time and may kapatid ako which is first year college na and papa ko naman ay nasa abroad, kaya 3 lang kami ng ate ko at mama ko ang nakatira sa bahay. Usually ay nagigising ako ng 5 a.m. para makapag-prepare bago pumasok sa school. But one time ay nagising ako ng 4 a.m. dahil naiihi ako kung kaya't napagpasyahan ko na huwag nang bumalik sa tulog at bumaba na lang sa kitchen para magluto ng kakainin namin. Pero nagulat ako nang nakita ko si mama na nagluluto. Nagulat ako kasi usually ako or si ate ang pinagpre-prepare at pinagluluto ni mama ng pagkain kapag madaling araw dahil pagod si mama sa business niya at gabi na nakakarating. Nagtaka ako dahil ngayon lang ito nangyari at mas lalo akong nagulat nang sabi niya, "Umupo ka na doon sa hapagkainan anak at malapit nang maluto itong niluluto ko. Hintayin mo na lang akong matapos at saka i-text mo na yung ate mo may binili lang ata sa labas para sabay-sabay na tayong kumain." I feel weird sa mga inaasta ni mama at sa mga sinabi niya. Kasi din naman ganun magsalita si mama, lalong-lalo na yung the way she speaks, para bang iba yung boses niya. So, tinext ko na lang din si ate at sinabi ko na umuwi na siya at malapit na daw maluto ni mama yung pagkain at sabay-sabay na daw kami kumain. Nagulat ako at biglang natakot sa text ni ate kasi pinapaalis niya na ako sa bahay at pinagmumura niya ako at sinabing hindi daw si mama yung kasama ko sa bahay kasi kasama daw niya si mama at nasa palengke sila at namimili. Sa sobrang takot ko ay bumalik ako sa kusina at sinilip ulit si mama at nakita kong nakatalikod siya at patuloy lang sa pagluluto. Kaya sinamantala ko iyon at sinabi kay mama na malabas muna ako. Sabi naman niya ay, "Sige, bilisan mo lang anak at patapos na itong niluluto ko." Nginitian ko na lang siya at kumaripas ng takbo palabas ng bahay at dumiretso na sa palengke kung nasaan sila mama at ate. Pagdating ko sa palengke, ay nakita ko sila mama at ate. At sinabi ko yung nangyari at sabi ni mama na yun daw yung doppelganger niya na nagpaparamdam din sa mga kamag-anak niya. At buti na lang daw at nakaalis ako dahil baka pag nakakain ako ng niluluto. Nung doppelganger ni mama, ay kunin niya ako sa mundo nila. Pag uwi namin ay bigla na lang nawala na yung kasama ko kanina sa bahay at wala na din yung niluluto niya. Simula noon ay natatakot na akong bumaba mag-isa sa madaling araw. Lalo na kapag naririnig ko na may tao sa kusina. Kaya lagi ko munang pinupuntahan yung ate ko para gisingin bago bumaba. You can write your scary stories in the comment section and let's talk about it. Thank you for watching.